ating lahat. Ngayon po ay linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muling ng pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak natin ipagdiwang ng Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon
kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng mabuting balitang ipinahahayag ng mga sinaunang Kristiyano. Ang pagtatanggap ay Kristo sa kasalanan at kamatayan, ang kapalayan ng buhay at pananampalatayang Kristiyano. Pagpapagawala sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw ni Pedro, nagsalita si Pedro. At alam ninyo ang nangyari sa buong Judea, na nagsimula sa Galilea, nang nangaral si Juan tungkol sa dunya. Ang sinasabi ay tungkol kay Jesus na tatanahal. Ipinagdaloo sa kanyang Diyos ang ipipilit sa lalo. At ang mapagyayahan, di nakakalayan na siya ang hilang. Sa sapagkat sumanya ang Diyos, saan na siya pumarao, ay magawa niya ng mapag-ibigan at ang napapagalitan sa lahat ng pinaghirapan ng Paulo. Sa sakyalan sa lahat ng nagawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya ay pinakawala sa pulis. Ngunit muli siyang nabuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay, pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kasama niya kumain ng mga inom, pagkatapos na siya'y muli ng buhay. Inatala na kami ng mga tao, at mapatotoo na siya ang pinagdala ng Diyos na maglubog ng mga patay at mga patayan. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat nananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang
nagdadasal sa unang sulat ni Apostol sa Pablo sa mga katang Korinto. Mga kapatid, hindi ka naniniwala ang kasasabihan na pataas o itigil kay Balula ang buong masasas at isinyo ang anumang kay Balula ang kasalanan upang kayo ng malinis. Sa gayon, matutunan kayo sa isang tamang masasas na wala ng kay Balula at ganyan nga kayo. Sapagkat na inailog na ang ating panero ang pagpapagawa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang pagpapagawa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng sinabay na mayroong mga kagabandura na nagkasamaan at nakahalayan. Kundi sa pamamagitan ng sinabay na walang kagabandura. Sa isan, mga kalinisan at katapangan. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at aming tagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya kanina. Ang ngayon na manilaw, humulot at kasawahan. Buhay si Kristong pagpapasa, pagpapasyata sa Galilea. Kang kami mama sa pagkakaya, buhay ang mga talaga. Hari ng Yara, magpapasasara. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, napagpuan na si Maria Magdalena sa libingan. Narating niya nagis na ang matutuan na nakikis sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagaan ng mahal na Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nagsabing talaga ay nagpunta sa libingan. Kapos sila tumakbo. Kulit si Pedro yung naunahan ng kasamang alagad. Yung puyo at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at katawan niyang ibinahan sa ulo. Hindi ko kasasama ng mga kayong lino, tuloy iwan na nakakatulog sa sila sa pagkabi. Umakas din ang nakalagay ng pagkabi. Nang nakita niya ito at siya'y naniwala, hindi pa nila umawaan ang magkasasakal sa kasalanan. Ang kailangan muli mo kay Jesus. Mga kapatid ng buting balita ng ating Panginoon. At mag-i-order po sa inyong lahat. Dapat kapag Easter, tayo ay mas masaya.
ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ang pinakaluto na ating pananampalatayang kristiyanan. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo ay naniniwang. Ngayong panahon na kung saan tayo ay nasa quarantine, ang daming mga pagdiriwang, ang naantala. Ito ba? Walang ceremonias ng graduation. Nakakalungkot naman pa mga graduate, ano? Walang ceremonias ng graduation. Yung iba, may mga reunion, pero hindi natuloy. Hindi ko ba? Iba may mga pagdiriwang ng arawan, siniplan lang. Hindi ko ba? Itong mga araw, alam ko yung iba sa inyo dito, excited sumayaw. Iba sa inyo, excited kumanta. At ako rin, excited sana kumanta. Hindi rin sana ito. Para magsabihin na naman ako, Father, iba-iba ang buto mo. Ang dami mga nalalakasan, hindi nalaga. At marami nagsasabi kung paano hindi matutuloy ang mga mahal na araw. Hindi po ba? Hindi matutuloy ang Diyos Santo, ang linggo ng pagkabuhay. Kapag hindi matutuloy ang mga ito. At sa araw na ito, pinapakita sa atin na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay isang dahilan upang tayo ay magbibilang. Maraming mga tao nagsasabi, meron pa mga dahilan para maging masaya. Napakinggan nyo napakalagang linawin kanina na yung sa tubunan. Anong sabi doon? Ito ako ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magala at masaya. At anong dahilan ng ating kagalakan? At anong dahilan ng ating pagsasaya? Walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, may dahilan para maging masaya. May dahilan para maging magala. Dahil si Kristo ang dahilan, ang kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, wala na yun yung dito. Wala na yung ating pananampalataya Kristiyano. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Kaya nung si Kristo ay muling nabuhay, yung mga alagad ay nagpahayag na mga nananampalataya na kay Kristo. Nung si Kristo ay muling nabuhay, pinagpilihan niya yung mga alagad na ipahayag siya. Binigyan ng lakas sa pangalan ng mga nanganak ng Espiritu Santo. Ang dahilan ng lahat-lahat ng ating pagdiriwang ay walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, sana po sa lahat ng mga pinagdiriwang natin sa ating buhay, lagi natin itong natin sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo pagpapiliwan ng ating birthday, yung natin sa muling pagkabuhay ng Kristo, yung buhay na nilagyan natin, yung malayo isisig na, at ang buhay na nilagyan natin, ng pag-ibigay ng buhay, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay nagdiriwang dahil si Kristo ay muling nabuhay. Pangalawa, ang kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay katuparan ng pangako ng Diyos. Sa lumalipan, sa pamamagitan ng mga pera, ang pangako ng Diyos ng kagalakan ay kaya
ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay nagbibigyan sa atin upang makakain ay sumibig sa muling pagkabuhay. Kung paano magpapakasakit ni Kristo sa krus, ang kamatayan niya sa krus ay dulo ng pagkawalan sa ating mga kasalanan. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ang siyang nagdulo sa atin ng buhay na walang hanggan. Binubusan ng Diyos ang aming pintuan ng langit upang pangayo ay makapasok sa kasalulatian ng Diyos, upang pangayo ay magpasasa ng buhay na walang hanggan. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ang pinakabanal na inaasahan natin ng mga tao na balang ng araw ay bubuhay na natin Panginoon Diyos, na natin ay makikipagpapagay at makikisa sa muling pagbabuhay na natin Panginoon Kristo. Kaya kapatid, ang muling pagbabuhay ng Kristo ang ating nagdadala na ating pagpagsasa sa buhay nito. Mga kapatid, ang natin, ang pagpagdiriwan ng muling pagbabuhay ng Kristo ay hindi nadadala sa banal ng isa. Ang pagdiriwan ng muling pagbabuhay ng Kristo ay nangyayari kahit sa mga ordinaryong bahagi ng ating buhay. Katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa, paano ipinahayag ni San Pedro yung kanyang karanasan o yung kanyang karanasan sa muling pagbabuhay ng Kristo. Sinabi sa Pedro, si Kristo na muling nabuhay ay nakasama niyang kumain at uminom. Simpleng pangyayari sa buhay. Lahat tayo kumain, lahat tayo uminom. Sa madalas sa kahit sa mga ordinaryong pagkakangyayari sa buhay natin, nararanasan natin ang muling pagbabuhay ng Kristo. Mga kapatid, kayo ba? Sabay sa pagbabuhay mo kumain sa inyong tahanan? O hindi? Kasi kayo ba sa atin, ang kanya ng pagbabuhay. Iba-ibang kumakain sa lalas ng titik-tikon. Iba-ibang kumakain sa lalas ng computer. Iba-ibang kumakain sa lalas ng kanilang cellphone. Iba-ibang kumakain sa kanilang araw-araw. Bakit nga nababatasan ang muling pagbabuhay? Kung wala natin yung maalala, naranasan na sa nila ay sasama-sama nila na pagsasalo-salo. Naranasan natin ninyo ang muling pagbabuhay sa tuwing kayo ay nagsasalo-salo sa inyong pamilya. Sapagkat sa pamagitan ng pagsasalo-salo ng sabay-sabay, yung buhay ninyo, yun yung inyong relasyon bilang ng pamilya. Pinagkakaroon nyo yung inyong samahanan, yung inyong pagmamahalan sa pamagitan ng simpleng kwentuhan ng mga karanasan, sa pamagitan ng simpleng salo-salo, sa pamagitan ng simpleng tawanan sa hapag, katulad ng nangyari sa mga alaya, sa pamamagitan ng
isa't isa, lalapit, yung mga walang makain. Ang gano'n naman yung pagbibigay mo na ilang kilo ng bigas. Di ka lang kakape. Hindi mo ba? Kasi kadalasan ng muling pagbabuhay. Bakit? Sapagkat nagbibigyan natin ng katarungan. Yun yung buhay ng ating mga kapatid na nagtutulungan. Sa patuloy bibigyan natin, iba-iba nagtutulungan natin ng kalasasan. Kung kapag sila ay nagbuhay at ang mga ng bago sila. Alam po ninyo sa pamilya, meron pang kami programa na yung sister. Ang kakaroon natin ang nanay ay sister gift. At ako yung sister gift ito, yun yung makakain ng uon, yung pinipinasyon. Kapag mga araw, alam natin, nagdadalas na sila ng mga pamilya ng ulang, pang-pangmuso, pang-pangpagpapit, 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 sinisensya na solusyon ng mga niya, yung kanilang ginagawa para sa ulala, yung kanilang ginagawa para sa musiko, yung ginagawa natin, yun yung ibigay natin, kung magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. At ipatuloy ko dito, hindi nakakaroon sa kanila, hindi ipatuloy ito ng mga may-anak sa santo, kundi ito ay alayan para sa lahat. Na ipaparasan natin, ipapadala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Na hindi lang tayo nagbibigay ng pagkabuhay sa pamamagitan ng banal na mensahe, kundi pinagbibigay natin ang aming pagkabuhay sa pagkatapos ng banal na mensahe, sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa mga ordinaryong sandali ng ating buhay. Mga kapatid, tandaan po natin, ang aming pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay nagpapalakas ang lakas ng ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, tayo ng mga mananampalataya sa mga pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kung paano tayo yung mga pananampalataya sa mga pagkabuhay ni Kristo, dapat ang nananampalataya ng ating puso ay hindi yung makapagpapakan ng mga bagay, kundi yun yung mga makamalangit na bagay. Mga kapatid, siksik ko ay mayroon ng bagay. At sa kanya yung pagpapagay, hinahanap niya, hinahanap natin, siya sa kanya ng ating mga puso ang mga makamalangit na bagay. Kapag sa iyo ang mahalaga mo, ang kakasalanan ng mundo ito. Kapag sa iyo ang mahalaga mo, ay kapamilya ng mundo ito. Kapag sa iyo ang mahalaga mo, ang kakasalanan ng buong ng mundo ito. Pagkakaroon ng ibang at sumasampalataya
gawa natin sa kasalanan, ang kaangit-angit at surat sa sunahan ay pinagkakinabarin niya. Si Satanas sa pinagagalingan ng kasalanan at itinulong ng kalingkaliman ay pinakakamitin ba niya? Ngayon na may ating halingin ng ating pananampalataya. Kung kayo makapangalang magsisigak ay bilang mga pinakalas ng Diyos. Kung tunalanan siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit at pagpapalatan ng kapakanan, pakisagot ninyo ang karangalan ito. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at halinanan natin sa lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, Kung kayo makapangalan, magsisikap ang ilaman ng tunay kapatid ng Panginoon. Kung gagawin niyo sa buhay ang kayang kalpilan, katarungan ay pagkikot sa lahat, alahit sunod sa kanyang pamamahan, pakisagot ninyo ang ng ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ay pinanganak sa Santa Maria Benen, ipinako sa krus, namatay, bulig na buhay at nalataw sa loob ng Ama. Kayo ba ay sampalataya? Kung kayo makapangaluhay ng subay ng Espiritu Santo at ang natin yung makapangalas ang kalooban at pagmamahal upang maging may pagmamahal ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoon Panginoon Jesus. Pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa kamamahalan, sa kapatawaran ng kasalanan, sa muling pagpapagawin na kayo na namatay, at sa tunay na kalamagadan, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihan ng ating Panginoon Kristo, tayo ay tinatawag sa kasalanan at tayo silang ng tubig at Espiritu Santo. Sunod na wala na yung umahan sa ating Panginoon Kristo ngayon at sa walang hanggan. Amen. Bunga ng nagtutuloy na natin ngayon sa Ama, tutugon, Panginoon, Mga obispari at religyoso, ginawa silang magturo at magtulungan ni Kristo na kasamaan sa mundo. Manalangin para sa mga bayanan, makapag-asa at ginhawa sa bahay ng kanilang pagpapintura sa pamamagitan ng tapat ng pagtulungo. Manalangin tayo.
Para sa mga kapatid natin nasa ibang reliyon, maipagpapanawanan nila ang pag-ibig itong mula ng buhay sa pamahalaan manalangin tayo. Para sa mga may salubos na nangangailangan, buksan sa nila ang puso sa pagkakasulot ng buhay ng Yesus. Manalangin tayo. Para sa mga lalaki, makawagi sila sa halian ng buhay ni Jesus. Manalangin tayo. Sa kaibigan ng ating mga puso, idalagay ng Diyos sa Panginoon ang ating mga pagkakilig. Diyos na Panginoon, kung ngayon po ang iyong mga naripagpamilya at bayan sa aming bagay-bagay, tungo sa altar sa iyo sa Panginoon, hinihingi namin ito sa Panginoon aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang mapaghahalin natin ang kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang Panginoon at Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin mo pagmahal, Ama namin lumikha, masaya namin pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginagawa ang paghahalin nito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo para sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo itayo sa inyong puso at pasalamatan natin ang iyong ating Diyos. marapat siya ay pasalamat.
Ama namin, ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahayag nito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoon Kristo bilang Diyos na totoo na namamalagi pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoong namin Yesu Kristo, si Maria na maluhating laging Birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng puso, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisologo, Juan at Pablo, Cosme at Damian, Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng lahat naming mga kasalanan. Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahinti sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapati mo sa mahinda namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mo maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Yesu Kristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kami mga likod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo
ni Melchizedek na parindihan mo. Paunlakan mo iyong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay nito sa iyong gambanan na sa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan ng dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay
Ito ang pagkakas ng Diyos. Ito ang nag-aaling ng Diyos. Paano namin naanin niya ang Diyos? Panginoon, hindi ka dapat ang magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. As he has promised, and that from fear I may be free. Not even death can separate me. I heard him calling tenderly by name. Sin and death he has prevailed. In his glory, his new life he and touched him his hand. To all the world I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story. That he Lord of my heart, and always Savior is. I can hear him calling tenderly my name. For sin and death he has prevailed. In his glory, his new life
His glory, life Orasyon. Mahal sa Ama, kayo, upang iyong patnubay laban sa COVID na nagpapahirap sa marami na ng mga buhay. Gabay pasang na atasan na paraan upang nito. Humihinga sa may sakit ng pagkalinga ay parang husay at malasakit. Itinaturusa. Makamtan ang mabuting kalusugan. Muli ang ng mga kumakamahal sa kasal. Pagkamitin mo ang karangalan at mga kumano-mano na. Pagkatawin ng bigay ng magtulog tungo sa ikabubuti na pukawin sa aming pagkakasamahan sa mga nangangailangan. Tumawag na kami na iyong inaapatagal ng bayan ng Diyos at ipagkadlakan na sa lahat ng mga bagay. Hinihili namin ikaw sa pamamagitan ni Jesucristo na madadagdagan ang kasama-kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang pagkawalang amin. Amin. Tumulog kami sa iyong lugar, mahal na Diyos, pakinggan mo ang aming hinan sa aming amahan at ipagkadlakan mo ang lahat ng mga magwalhati at pinaglabanan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ingapin mo lagi kaming sambayanan mo upang sa pinagdiwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng kabuhay sa piling mo. Sa pamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasalanggaran. Amen. Sumayin niyo ang noon, magsiupo kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at tumupok sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkaloobahan ng manubos ng walang mahangin na kalayaan, ay kontinuan niya ng kanyang hanggan. Dahil kayo ay kaysa niya, umang mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya niya. Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan ng pamumuhay, ngayon at nagpasawalang hanggan. Amen. Alayin kayo ng makapangyarihang Diyos at nananakat ng Espiritu Santo. Kumain kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Manos kita sa maya, awit ng sigla, sa kalangitan, puri ng Diyos na buhay, kanyang mahal, hinagat, kinagigiliwan pa, pag-ibig niya'y kailangan kay saya. Oh, bayan ng Diyos, isang kumayan masaya. Liwanag
singhap-singhap na bayan natin, kasalitin